Yan, good morning mga idol. Good morning ha. Welcome po muli sa ating channel. Ito pong muling inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Bueno mga idol, shoutout sa inyo ha. Saan man kayo panig ng ating bansa naroon. Nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. At syempre medyo masama ang ating panahon mga idol. Konting ingat lang sa ating mga paglalakbay. Lalo na yung mga idol natin motorista dyan. Yung mga rider natin dyan na namamasada. Konting ingat tayo mga idol kasi siyempre buhay din ang nakasalalay sa ating mga pasahero. Ganon din sa ating mga ibang motorista na may sasakyan. Konting ingat din dahil lalo't madulas ang karsada, may mga maulan sa parting lugar na inyong pinupuntahan. Huwag tayo magpapatakbo masyado ng matulin dahil siyempre yung hindi natin inaasahang pangyayari, kapag matulin ang dating natin, mag-apply tayo ng preno, ay medyo sasablayan dahil kasi madulas ang karsada. Kaya ang advice natin mga idol, konting ingat lang sa ating pagmamaneho. O shoutout na rin dyan sa ating mga idol dyan na nasa larangan ng mga ghost exploration, nasa larangan ng mga paranormal na sitwasyon. O yung mga idol natin dyan na may mga kung ano-ano mga taglay sa sarili na kagaya ng napapanood natin. Yan ha, shoutout sa inyo. Lahat kayo mga idol natin dahil pare-pareho tayo mga vlogger. At tayo naman ang layunin natin na makapagbigay ng magandang impormasyon sa ating mga mamamayan. Sa totoo lang, tayo mga vlogger, una pa nakakapagbigay ng mga impormasyon sa ating mga kinaukulan, lalo sa mga biglaang pangyayari, mga aksidente o ano paman na ating nadadaanan. Yan, kaya nagagamit natin ng social media, pinahintulutan tayo, pero wag lang tayong lalabag doon sa tinatawag na community standard. At saka wag tayong gagawa nung makakapirwisyo at makakapinsala sa ating kapwa. Pinapahintulutan tayong gamitin ng social media sa ikabubuti ng nakakarami at sa kapakinabangan. Di ba? Tama mga idol? Kaya nga naman, yan ang ginagawa natin. O shoutout ka pala doon sa iba natin mga idol na nasa larangan ng serbisyo publiko. Tulad ng mga kasama ko sa barangay, sa larangan ng Lupon Tagapamayapa. Shoutout sa inyo mga idol. Ganon din sa ating mga barangay captain dyan, mga honorable barangay captain. Saan man kayong barangay naroon. Ngayon mga idol, paksain natin yung tungkol sa ating mga bantay bayan o yung tinatawag na barangay tanod o yung barangay pulis. Kung matatandaan nyo nung nakaraan, tinalakay natin yan dahil meron tayong mga kababayan na nagtatanong bakit daw sa may mga lugar na ang mga barangay tanod o yung tinatawag na bantay bayan parang wala raw yatang alam sa sistema ng kanilang tungkuling ginagampanan. Alam nyo mga idol, sa totoo lang, nung mga nakaraang, kung matanda ko anong taon yan, ni-request ko na rin yan na sana ang ating mga bantay bayan magkaroon ng tinatawag na basic training. Oo, para sa pagtupad nila ng kanilang tungkulin, alam nila yung kanilang ginagampanan. Dahil unang-una, kapag wala silang alam sa tungkulin ginagampanan nila, at merong humingi ng responde, humingi ng tulong, halimbawa may trouble sa ganung lugar, may pupunta sa headquarters, hihingi ng responde, kapag walang alam ang isang nanunungkulan, lalo na yung desk officer na naka-assign, kapag hindi niya alam ang tamang proseso, may peligro yung kanyang mga magiging tao. Kasi yung responding, yung tinatawag na technique of responding, dapat alam nila yan. Tulad dito sa Makati, ang mga PSD, may mga training. Kaya alam nila yung sistema ng tungkulin na kanilang ginagampanan. Dangan nga lang kasi yung iba naman na nakapag-training, umu-over naman. Naaabuso minsan yung tungkulin. Pero wag naman sanang ganun. Ngayon, balik tayo sa mga bantay bayan. Importante na ang bantay bayan kahit basic, meron alam. Gaya nga yun, yung tinatawag na technique of responding o how to make an arrest, kung may aaresto yung tao.
O, di ba? O kung may isi-serve ng mga warrant, halimbawa, search warrant, warrant to arrest. Yan, sa basics, tinuturo yan. Tulad sa amin, nung kami nasa PSD noon, tinuro sa amin yan. Oo, kaya pag nagre-responde, alam namin yung sistema ng trabaho namin. Kasi halimbawa, humingi ng responde, may lumapit sa headquarters, ang advice ko lang sa ating mga DO o yung desk officer na naka-assign o yung mga SIC, huwag kayo agad magpapadala ng tao doon sa lugar na may kaguluhan pag may lumapit na humihingi ng responde. Dahil kasi una, baka masabit sa gulo yung mga tao nyo. Alamin nyo muna, paupuin mo yung complainant, alamin mo kung anong nangyari, kung anong pangyayari, at kung anong klaseng gulo yung re-respondehan. Para naman yung mga taong pupunta roon, preparado. Alam nila kung anong kanilang gagawin. Tapos yung mga DO naman, ang advice natin, kapag nakuha nyo na yung detalye ng pangyayari na hinihinging responde, briefingin nyo yung mga tao nyo bago pumunta doon sa gulo. Oo, di ba? Tama, mga idol. Yan ang pinaka magandang pamamaraan. Sana nakakapulot kayo ng konting idea sa sistema ng peace and order na pinag-uusapan natin. Kinukwento ko lang sa inyo yung konti nating kaalaman dahil bago tayo napunta sa Lupon Tagapamayapa, galing tayo dyan sa larangan ng peace and order. Although yung Lupon Tagapamayapa ay saklaw pa rin ng peace and order sa DLG, di ba? Tama? Kaya yun, advice lang natin sa mga natin na ganun. Huwag nyo agad papupuntahin yung tao nyo sa lugar ng trouble. Oo, alamin nyo muna yung mga pangyayari. Kasi baka masabit sa gusot yung tao nyo. At kung walang complainant, nagkaroon ng problema doon, nasabit sa gusot yung tao nyo, walang mananagot. Bakit? Baka masisi pa kayo ng mga kinaukulan, bakit kayo rumisponde nung walang katiyakan. O, di ba? Tama? Ano, mga idol, advice ko lang yan doon sa ating mga bantay bayan, lalo sa mga DO, yung desk officer na naka-assign. Ngayon, ganito, yung rubing, yung deployment of personnel sa mga tao, ano ba, ikaw DO, pag hinati mo yung grupo, yung deployment of personnel, yung kalahati ng grupo naka-deployed. Kasama na dyan pati yung tinatawag na patrolling. Sa sistema ng serbisyo publiko, lalo sa larangan ka ng peace and order, pinakamahirap na bahagi yung patrol. Tandaan nyo yan, mga idol, kasi kapag na-assign ka sa patrol, lalo sa mga panggabing naka-duty, lahat ng masalimuot na madadaanan nyo, masasagupan nyo yan. Kasi nagpapatrol kami, nadaanan kayong gulo, hindi na kayo makakaiwas dyan. Oo, sasawatain nyo yan. At may posibilidad na pati kayo mapalaban. Dahil lalo yung gulo mga nakainom, nangyayari sa amin yan nung araw, nung kami duty pa. Malimit kami mapasabak sa gulo. Pinakamahirap yung patrol. Kasi yung tinatawag na LRP, Long Range Patrol. Hindi ka makakaiwas dyan. Lahat ng masalimuot na madadaanan mo, masasagupa mo yan. Tapos, ang purpose ng patrol, kung meron mga city ordinance na gustong ipatupad, yung tinatawag na dissemination campaign. O, alam ba, city ordinance, bawal yung inom kalye. O, pag nag-grouping kayo, lahat ng madadaanan yung nagiinom sa kalye, babawalan nyo yan, wawarningan nyo. Warning. O mga brad, may ordinansa tayo, city ordinance, bawal yung inom sa kalye. Baka pwede pumasok-pasok kayo doon sa inyo. O kung meron kayong looban o may privacy kayo, doon kayo, bawal sa kalye. Pag grouping namin ulit, pagdaan namin, nandiyan pa kayo, pasensyahan na tayo. Ganon, dissemination campaign muna. Huwag yung pagdaan nyo, basta nyo na lang anuhin yung mga tao nang wala silang abiso. O, mali din yun. Ang bawat ordinance na pinapatupad, meron yung dissemination campaign na paalala muna, warning, ganon. Ngayon, nagpaalala na kayo, pagbalik nandun pa rin, wala na tayo magagawa, damputin na sila. Oo. At saka pagka ganon, nag-warning na kayo, pag grouping nyo pabalik, magsama na kayo ng pulis. Oo. Dahil kung mga lasing na yon, babakbakin kayo nun. Pero pag grouping nyo, may kasama kayong mobile, hindi sila makakaporma. Pulis na yan di ba? Tama? Ganon, mga idol. Yan, sana yung ating mga bantay bayan dyan, yung ating mga pulis, barangay pulis dyan, nakakapulot kayo ng idea dito sa ating pinagkukwentuhan.
Oo, kasi siyempre, nasa larangan tayo ng serbisyo publiko, karapatan nating ibahagi yung ating konting nalalaman para naman doon sa ating mga mamamayan na walang alam sa ganyang sistema o lalo na yung mga tumutupad ng tungkulin na hindi nila alam yung tungkulin ginagampanan nila. Napakahirap yun. Oo, di ba? Tama mga idol. Ganon. Ngayon, yung tinatawag naman na, ano ba, yung away, yung nagro-rubing kayo o nagpapatrolling kayo, may nag-aaway sa kapitbahay, nadaanan nyo, hindi nyo pwedeng pakialaman yan. Away pamilya, wala kayong pakialam dyan. Kahit may lumabas pa rin sa pamilya, humingi ng tulong para anuhin yung gulo doon sa kanila, hindi pwede. Wala kayong pakialam doon. Unless, lumabas ng kalye, naghabulan, ayun na. Inyo na yun. Cargo nyo na yun. Public scandal na eh. Nasa publiko na sila eh. Wala na sila sa pribado. Pag nasa loob ng bahay, pribado pa yun. Wala kayong pakialam doon. Baka masabit kayo sa gusot. Pero pag lumabas na ng kalsada, sa kalsada na naghabulan, may karapatan na kayo doon. Mapapasubo na kayo, lalo't nasa rubing kayo. Di ba? Tama mga idol. Yan, sa maikli nating kwentuhan, salamat ng marami at kahit paano may nakukuha kayong idea sa ating kwentuhan. Tinalakay lang naman natin ito mga idol kasi doon sa nagtanong sa atin. Oo, ano daw ba ang dapat sa mga bantay bayan o barangay pulis na nakadistino o naka-assign sa bawat barangay? Ang the best po niyan, dapat yung barangay captain mag-request ng ano sa DILG para ma-training. Oo, training ang dapat dyan. Basics lang. Nung nakaraan dito sa amin, sa ano namin, ginawa ko na yun, nag-request ako eh, nag-ano ko eh. Kaya lang, inabot ng eleksyon, hindi na na-training yung iba. Oo, pero meron mga nakapag-train. Yun dapat, oo. Ang may karapatan dyan na mag-request, magre-request yan, halimbawa, yung barangay captain, magre-request sa mayor. Oo, siyempre, city or sa city muna yan. Magre-request sa mayor yan na pwede ba natin, mayor, pwede ba natin i-training itong ating mga bantay bayan o itong ano. Tapos cluster by cluster, halimbawa, sa isang ano, batch na iti-training, 5 barangay, ganon. Parang kagaya sa amin sa PSD, per barangay. O, 5 barangay sa bawat batch. O, di ba? Second batch, 5 barangay ulit. Hanggang sa makumpleto, kung ilang barangay yan, ano ba, 10 barangay lang naman ang nasasakupan ng isang lungsod. O ba, distrito, kagaya kami, distrito. Ilang barangay to? Bali sa distrito, 10 barangay mahigit eh. O, magtigil 5 barangay lang, bawat distrito, sa 10 barangay yan, di 2 batch lang ang maiti-train, malaking bagay na yon. Di ba? Ganun, para kahit pa paano, yung mga barangay pulis natin o yung barangay tanod natin, meron silang knowledge sa tinatawag na peace and order. O, di ba? Tama? Para naman, huwag silang malagay sa alanganin. Yon. Ganun lang mga idol. O, shoutout ulit dyan sa ating mga, ano dyan, idol natin. O, bago ko makalimutan, kung bago ka pa sa channel natin, mga idol ha, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at pumindot ng ating bell button. Para laging updated ka rin sa ating mga video. Diba? Tama mga idol? I-like and share nyo na rin ang mga video natin ito para marami makaalam sa ating mga kababayan tungkol sa ating mga pinagkukwentuhan. Diba? Tayo naman mga idol, na naman tayo ibang mga content, ganito, kwentuhan lang, sharing, isi-share lang yung mga kaalaman para ang ating mga kababayan makakapanood at makakapakinig ng anong ito, magkakaroon sila ng idea. Oo. Ngayon din yung mga idol natin dyan na tumutupad na ng tungkulin. Yun, kaya ang advice ko nga lang sa ating mga bantay bayan o barangay police, kung hindi man kayo nakaraan ng training o seminar, sana nakapulot kayo ng idea dito sa ikinukwento ko. O, pag may responde, huwag kayong basta-basta sabak. Huwag. O, pananagutan kayo ng DO, district officer nyo. Kaya ang advice natin sa mga DO, huwag kayong basta-basta magpapatakbo ng tao nyo. Pag may lumapit, humingi ng responde. Kunin nyo muna yung detalye. Pag nakuha mo yung detalye, briefingin mo yung tao na ipapadala mo sa lugar na yon para maiwasan yung hindi dapat mangyari. Di ba? Tama. Idadagdag pa natin. Sa mga DO, halimbawa may nagko-complain. Pag may nag-complain sa inyo, unang-una mong kukunin yung pangalan nung nagre-reklamo.
kung ilang taon na siya, taga saan siya, tapos yung pangalan ng inireklamo. O, ganun din. Kung paano mo kinuha yung detalye nung nagrereklamo, ganun mo rin kunin yung detalye nung inireklamo mo. O yung inireklamo sa'yo. Pag nakuha mo na yung pangalan ng kabuuan, pati yung tirahan, kunin mo naman yung tinatawag na facts of incident, yung mga pangyayari. Oo. Pasasalaysay mo yung nagrereklamo para malaman mo yung buod ng kanyang reklamo. Pagkatapos, nakuha mo na yung detalye ng kanyang reklamo, basahin mo sa harapan niya o ipabasa mo sa kanya, pagkatapos, saka mo papirmahan. Pag napirmahan na niya yun, tatanungin mo siya kung ito bang reklamo mo, blatter purpose lang, for future reference, o gusto mong iparating sa mga kinaukulan. Pag sinabi niya na, hindi, pablablatter ko lang muna para kasi at least, hindi mo man ituluyan yung reklamo mo, meron na siyang blatter. Just in case maulit, may pagbabatayan na. Mga idol. Yan din, para sa kapakanan din yan, ng mga gusto magreklamo. Nakakapulot kayo ng idea. Ngayon, halimbawa, yung reklamo mo, gusto makarating sa taas, magpapile ka nung tinatawag na, magbabayad ka nung tinatawag na yung babayaran mo yun, parang walang iniwan sa husgado. Court fee, barangay fee. Noon. Pagkatapos, maghaharap kayo niyan, ang first proceeding niyan sa barangay captain. Bago yan, ibabato sa lupon. Ganon ang proseso, tama. Di ba mga idol? Salamat na marami sa may krisantali ng ating kwentuhan. Sana nakabahagi ako sa inyo at meron kayo natutunan. Kung may mga comment kayo mga idol, lagay nyo lang dyan sa comment section para matalakay natin sa susunod pang mga video. At kung meron kayong mga nais iparating, lagay nyo lang din dyan. Para sa mga susunod natin video, maano natin. Pero huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe at pumindot ng bell button. Diba? I-like and share nyo na rin to mga idol. Okay na salamat na marami. Ito pong muli, inyong lingkod, si Boyet. Pansamantalang nagpapaalam sa inyo. Hanggang sa muli, paalam!